Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:03. Humahataw! Ipinag-utos po ng Palasyo ng Malacanang sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang pagbigkas ng Bagong Pilipinas Hymn at panata sa Bagong Lipunan o panata sa Bagong Pilipinas sa lingguhang flag raising ceremonies. Ang kautusan ay nakapaloob po sa Memorandum Circular number 52 na nilagdaan na Executive Secretary Lucas Bersamin na ang layunin daw po ay maisapuso ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas brand of governance and leadership sa mga empleyado ng gobyerno. Inatasan ng inatasan ang Presidential Communications Office na magpatupad ng epektibong hakbang upang maiparating at maipakalat ang Bagong Pilipinas Hymn at Bagong Pilipinas Pledge sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at maging sa mga publiko. Ito po'y inilarawan, ang Bagong Pilipinas ay inilarawan na isang may prinsipyo, may pananagutan at maasahang gobyerno na pinalakas ng pinag-isang institusyon ng lipunan. Ang cataphrase mismo ay sikat noong kampanya ni PBBM sa pagkapangulo dahil bahagi daw po ito ng jingle ng rapper na si Andrew E. Iyon! Isyu ng bayan. Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos! Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos! Dos por dos! Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umaga ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Narinig nyo ho ba yung ating pambungad? Ayan ha. Meron hong memorandum circular na ipinalabas at ito po'y kailangang sundin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. So sa sa tuwing magbabayang magiliw sa mga ito tulad ngayon Monday, di ba karaniwan Monday may mga flag raising ceremonies ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kailangan daw hong patugtugin yung Bagong Pilipinas Hymn. Tapos meron pa palang panata, yung bagong hindi bagong lipunan. Yung Bagong Lipunan nung araw yun. Bagong Pilipinas Pledge. Ayan. Ano ba yan? Gaya ho ninyo, hindi ko pa rin ho alam yan. Hindi ko pa nga napakinggan yan. Mas yung kanta ni Andrew E. Yung humanap ka ng pangit. Yan. Talagang alam nating lahat yan. Pero yung Bagong Pilipinas Hymn, mukhang kailangan pa talagang palaganapin ito.
Meron na tayo dyan, ano? Yuel, Mother. Sige nga, parinig nga natin, ipapanood nga natin sa ating mga kababayan yung ano ba lyrics, ano ba laman at ano ba tono ng bagong Pilipinas hymn na yan. Eto. Tulong-tulong na maunlarin ang mahal ng bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipinatin ang sariling atin at nawala na ugaling ay sisay ka sa atin ang lalim. Panahon na ng pagbabago at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karanganan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Yeah! Woo! Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Tanging magandang bukas, subunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Iyon! Ang mga Shero ng bayan, Jerry Dos. Iyon pala yun. Oo, napakinggan nyo na ho ba yun? Naku, mahaba-haba rin pala, no? Okay din, pero parang kapag bago natin napakinggan, mahirap, hindi pa natin kaagad hindi pa magsisink in kaagad sa atin yan Pero kapag laging pinatutugtog, ano ba tawag doon? Yung last music mo na napakinggan, lagi mo nang maaalala, tatatak na sa memorya mo. Medyo hindi pa. LSS, last song, basta yun. Yun nga. Kapag lagi natin napakapakinggan. Kaya kailangan i-memorya nyo na lagi nyo nang patugtugin yan. Lalo na sa mga government offices. At mukhang last song syndrome. Pero kailangan yan, mukhang pati sa mga eskwelahan Dahil eto sa memorandum circular, hindi ko lang masabayan kanina dahil medyo, alam niyo naman, medyo balat pa ako ngayon. Bukod pa sa talagang hindi ko pa alam kung ngayon ko lang napakinggan yan. Ang sabi ho dun sa Memorandum Circular number 52, now therefore, the following are hereby ordered to further instill the principles of the Bagong Pilipinas brand of governance and leadership among Filipinos. All
national government agencies and instrumentalities, including GOCCs, yung mga government-owned and controlled corporations daw po yan, and educational institutions such as SUCs, ito po yung state universities and colleges, are hereby directed, and LGUs, pati pala mga local government units, are hereby encouraged to integrate the recital of the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge in the conduct of weekly flag ceremonies subject to existing laws, rules, and regulations. Ayun. Yun na nga pala yun. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kailangan natin patugtugin yun para matatak sa isip natin at maging last song syndrome, LSS. Ayan, hanggang ngayon, tulad kanina, pagpasok ko lang si mother namin din ang kinakanta iba yun daw ang alam niyang Bagong Pilipinas Pledge. Sige nga, patugtugin mo nga, Yuel. Yung natatandaan pa ni mother na pledge. Yan! Tarararan! Yun! May bago ng buhay, bagong bansa, bagong lahat, sa bagong lipunan, ang mabubuang lahat, tungo sa magulan, at ating itangan, bagong lipunan. Hup! Yan ba? Okay na. Tama na. Yan ba? Kabisado hanggang ngayon ni mother namin dito, ni Malu. Kasi nga, matagal na napakinggan at matagal na ipe-play yan. Ayan, bukod ho dyan, yun yung luma. Alin na mas maganda? Tinatanong ni mother, alin? Yung bago o yung luma? Ganon. Oo. Mamili daw kayo. Ano say ninyo dito ho sa Bagong Pilipinas Pledge na mukhang alin ang mas madaling imemorya. Ayan. At mas madaling kantahin. Ayan. Sigurado yan. Yung mga matatanda yung luma, mas maganda yung luma. Mas kabisado namin yan. Tapos yung Bagong Pilipinas Pledge, naku po, mahaba-haba din yon. Mamaya ibibigay namin sa inyo yung kopya. Tatawagin ko mamaya si Mayora Giselle para siya ang mag-recite ng Bagong Pilipinas Pledge. Inuulit po natin, yan po'y kautusan na ipinalabas ng Palasyo ng Malacanang at kailangan daw po yan every flag raising ceremony ay kailangang i-recite, awitin yung Bagong Pilipinas Hymn at ang Bagong Pilipinas Pledge. Ang mga shero ng bayan, katunying at Jerry. Dos. Oras po natin, 6:17 na. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought Jerry. Dos. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 10 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit pisong rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Kasado na bukas. Gasolina meron ding katiting na bawas presyo. Panibagong tourist hub sa Intramuros bubuksan na ho sa publiko sa June 12.
3 araw na tigil pasada, umarangkada na. Higit 13 milyong halaga ng iligal na droga na idineklarang pagkain at prutas na sabat ng BOC sa Pasay. Police Colonel, isang kolonel, 2 kasabwat arestado sa Rentangay. Naku po, kinakarnap na sasakyan binebenta online. Department of Health itinanggi na monkeypox ang dahilan ng pagkamatay ng isang lalaki sa Negros Oriental. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricaforte. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, sa atin munang good news. ACS Good News. Asahan ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayan. Sa pagtaya ng Department of Energy, nasa 1.20 hanggang 1.40 ang posibleng maging bawas sa kada litro ng presyo ng diesel. 1.10 hanggang 1.30 naman sa gaas o kerosene, habang maaring bumaba rin ng mga 50 to 70 centavos ang presyo ng gasolina. Ito'y bunga raw po ng mataas na supply at mababang demand ng krudo at panibagong paggalaw ng presyo nito sa world market. So ano kailangan gawin ngayon, Mayora? Magpakarga na. I-full tank na yan. Para ka pa lang si Bailon ngayon no. Pag magro-rollback bukas, full tank na ngayon. Minsan lang mag-rollback ng malaki yan, Kaje. Samantalahin na natin 'yun. Di ba? Hindi, bukas na bukas. Bukas pa. Wag ngayon, mahal pa. Ayan. Akala ko ngayon Wag unahan. Wag pangunahan. Oh, yan. Oh. Samantala, bubuksan na ho sa publiko ang panibagong tourist hub sa Intramuros, Maynila sa araw ng Kasarinlan. Kahapon, inilunsad ang Sentro de Turismo Intramuros upang mapagtibay ang hangarin na maging pangunahing destinasyon ng turismo, kultura at kasaysayan. Ang Sentro de Turismo ay nasa loob ho ng dating simbahan ng San Ignacio na isa sa 7 simbahan sa loob ng Walled City na nawasak sa Battle of Manila noong 1945. Naisakatuparan ho ang Sentro de Turismo Intramuros sa tulong at pagsisikap ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa suporta ng Department of Tourism at Intramuros Administration. Sentro de Turismo. Yes, Ayan. Sentro de Turismo. Kahapon ano kaya ang makikita dyan? Kahapon yung parang paglulunsad niyan. Museum, parang museum. Parang museo. Ayan, meron palang dagdag na mapupuntahan dyan sa Intramuros. Sa June 12 pa ang bukas sa public Ayun, tama-tama para sa Sakto. Independence Day, ano? Sa ano ba yan? Doon ba yan mismo sa Pochanchago? hindi ko alam kung saan mismo yan. Basta Basta sa nasa loob daw Intramuros. ng dating San Dionisio o San Ignacio Church. Hindi ka ba nakakapasyal sa Intramuros? Sa labas lang. Nadadaan lang. Ganun ba? Hindi ka pa nakapag... Hindi pa ka, Jerry. Plano ko pa lang. Date dyan. Si Mayora, lagi kasi hoto sa banban sa Bibihirang farm magawi at sa mga puguan. Alas 6:26 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Simula na ang 3 araw na transport strike ng grupong Manibela bilang pagtutol sa paghuli sa unconsolidated jeepneys. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, nasa 25,000 miyembro nila ang inaasahang lalahok sa protesta hanggang sa araw ng kalayaan. Sentro ng tigil pasada ang Metro Manila, kung saan ang Makati at Mandaluyong lang ang hindi inaasahang maapektuhan. Humingi naman ng dispensa si Balbuena sa maapektuhang commuters at nakiusap sa mga miyembro na huwag pumasok sa anumang komosyon.
Naharang ho naman ng Bureau of Customs ang tangkang pagpupuslit ng 13.5 milyong pisong iligal na droga sa Central Meal Exchange Center sa Pasay. Itinago ho bilang mga delatang pagkain ang prutas at parcel na nagmula sa Denmark at ito ho'y naka-address sa isang individual sa Taguig. Pero matapos ang mga field test na isinagawa ng PIDEA, natuklasan na naglalaman pala ito ng mahigit 5,000 ecstasy Naku tablet po, at inang. meron pang halos 1,000 gramo daw ng ketamine. Oh, ito ba itong Ayun pinapakita yun. na to? Kulay, Diba? mga kulay pink at kulay blue na mga tabletas. Declared as pagkain daw yan at Yung prutas, pala mga droga. ecstasy. Oo, Binanggit? kanya-kanyang ecstasy at tsaka ketamine. Extanoy. Ketamine. Ketamine. Ano ba yung extanoy? Ano yun? Ano yun? Ewan Bago? ko ba? Ewan ko ba? Kung batsero ko lang narinig yun. Samantala, kakasuhan ng carnapping ang isang police colonel at 2 sibilyan na naaresto matapos iturong sangkot sa rentangay. Carnapping modus sa Bamban, Tarlac. Mayora, Sa amin? sa Bamban, Tarlac. Diyos ko po naman, hindi pa nga humuhupa ang issue, meron na naman. Talaga naman, kinilala ang mga naaresto na sina police colonel. Naku, Gideon Ines Jr., 52 anyos, Michael Perez Bautista at Lynn Salazar Tuazon. Ayon kay PNP HPG Director Brigadier General J. Kumigad, nagugat ang pag-aresto sa tatlo sa reklamong inihain ng may-ari ng isang multipurpose vehicle matapos malamang ibinebenta online ng mga sospek ang kanyang sasakyan sa halagang 350,000 pesos. Sa investigasyon, lumitaw na inarkila ni Bautista ang sasakyan noong June 2 sa loob ng 2 araw, ngunit hindi na ito ibinalik. Sinabi ni General Kumigad na inaalam nila ang impormasyon na si Colonel Ines Umano ang nag-utos na ibenta ang sasakyan. Naku po. Nagulat kapag daw. ikaw Colonel na, ang taas na noon na Mayora. Kakaiba Police na namang Colonel. Saka di ba modus na meron ding naman. may kontrobersya din ngayon sa HPG. Yung isang Yung nag-post escort for hire daw, di umano. escort for hire na ipinost ng isang social media influencer. Artista ba 'yon? Parang oo yata Anong- Artista siya eh. Anong pangalan? Pwede na ba natin banggitin? Oo. Tama ba? Mary Joy Santiago? Joy Joy Santiago. Santiago. Oo. Meron hong viral post ngayon at yan na iniimbestigahan din ng PNP. At mamaya lilinawin ho natin yan. Hindi pa ba tumigil? Hindi pa ba natigil ang ilang mga nagmumoonlighting na mga pulis? Eto, kasunod na naman itong hindi lang basta moonlighting itong ginawa ni Colonel. Kung totoo itong rentangay modus na ito. Dito meron na naman daw hong nagpaupa na HPG. Ang tanong ko nga, baka naman ano yan? Pinicturan lang habang nasa... Nasa biyahe, nag-overtake yung highway patrol, tapos nasa likuran yung may sasakyan, tapos pinicturean na. Jerry, nabasa mo ba yung caption? Ito yung escort namin, kaya ganun. Pinagyabang. Maraming gano'n, ang dami kong nakita sa maraming nagpo-post ng gano'n na overtical lang ng dalawang motorcycle ng unit ng HPG. Sasabihin na, ito, naka-escort kami. Ganon. Ito pala feeling ng naka-escort. Hindi pala totoo. Pero binabanggit din nila na kalokohan lang yun. Ito, Walang hint din na kalokohan dahil ang kanya pangang caption ka, Jerry. Ano ba? Bakit ka magse-settle for less? Sabi niya, Oo. kung ang asawa ko naman ay kayang magbayad ng escort para hindi ako malate o hindi ako matraffic. Ganon. Really? Talaga? Tapos may Ayun, emoji ito pala, pa. ito, may picture ho ng, meron ba tayo nun? Pwede ba natin pakita, Mother? Yung picture mismo nitong post nitong si Miss Joy. How can I settle for less when my husband hired a HPG escort Yun. para lang hindi ako Patay matraffic tayo dyan. sa pupuntahan ko? Tapos nakapicture ho yung nasa loob ng sasakyan, pinicturan yung nasa harapan na HPG motorcycle unit. Nako. Kung iyan ay hindi totoo ka, Jerry, ang sabi ng HPG, sila ay maghahain ng kaso sa mga individual na yumuyurak sa kanilang imahe. Ayan, At kung totoo naman yan, sino ito? Ayun, pwede naman sigurong kapag in-enhance,
baka makita yung plate number Baka makilala. Oo, pero baka ito'y isang kaso lang din ng yun nga, yung may dumaan lang na motorcycle unit, nakasunod-sunod na yung sasakyan. Oo, napagtripan pa. Tapos ipopost na yun escort nila. Nako, ang sama niyan. Baka may makasuhan dyan ng ano tawag doon, cyber libel. Cyber libel. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng ACS Balita. alas 6:32. Ang Memorandum Circular number 52 tungkol po sa pag-aatas na kailangang i-recite itong bagong Pilipinas Hymn and bagong Pilipinas Pledge. Nasa linya po natin ang Presidential Communications Office, si Yusek Franz Imperial. Yusek, magandang morning. Si Ka Jerry po ito dito sa 2x2. Ay, magandang umaga, sir. Thank you for having me. Yes, sir. Opo, gusto lang namin pong linawin itong kautusan na ito. Kailan po ba ito dapat na simulan, Yusek? Ngayon po ba? Monday? Ngayong araw na ito? Ay, ngayong araw yata ang nakasaad sa EO. Alam niyo naman, nag-kick off tayo nung bandang January, February, di ba? Na ginawa dito sa may Quirino Grandstand. Na inatenda ng mahigit 400,000 people. Itong bagong Pilipinas Hymn and Pledge, ito talaga yung verbal na pagsasaad na itong mga aspirations ng bagong Pilipinas na sinasabi nga ng ating Pangulo. So aspirations ng pagiging Pilipino, ano ba tayo dapat para maging Pilipino. Kung naaalala nyo dati, kasama sa flag ceremony natin, meron pang Correct. Ako ay Pilipino. Yung panatang makabayan. Meron tayong meron tayong ganun. So ganun ito. Ganun na ang mangyayari every flag racing, Yusek. Every flag racing, I think schools and government agencies ang nakasaad sa EO, tama? Sa EO. Opo. So kailangan na palang i-memorya ito katulad ng dating mga mini-memorya natin. Oo, unti-unting ma-memorya ng ating mga nasa government agencies yan. Actually ngayon kapag may event si Pangulo, ginagamit na rin talaga natin yung music na yan. Pero kapag nabasa nyo naman yung titik nung kanta na isinulat ni Mr. Florante, arranged by Mr. Marvin Querido, may karagdagang music from Jedi Celeste. Napakaganda talaga. Kumbaga pag narinig mo sa umaga, talaga mabubuhay yung pagka-Pilipino mo at may inspire ka galingan pa bilang Pilipino. Pinlay na nga namin kanina para masimulan ng marinig lagi ng ating mga kababayan na Yusek. Pero paano magiging nito? Aawitin ng bagong ang ating lupang hinirang, tapos ay isusunod na kakantahin itong bagong Pilipinas Pledge, ganun ba? Yung specific sequence na yan, I think we will consult with NHCP, pero parang gano'n ang magiging sequence sa dulo na yan, sa huli na po. Pagkatapos na nung lupang hinirang. Tsaka yung pledge, susunod yung pledge. Mahaba-haba din yung pledge, Yusek. Nakita ko yung kopya Oo, pero pag nabasa nyo yung content, sir, no? Very, pwede bang may kodigo muna? Magko-kodigo muna bago kasi hindi pa natin memoryado 'yan eh. Oo nga. Actually, yan ang ginagawa ng PCO ngayon. Talagang dinidisseminate pa yung content, mabigyan ng ahensya ng yung MP3, yung PDF nung lyrics, saka nung pledge, and kung may video, etc. Yan po ang natrabaho natin ngayon. Nakalagay po na including schools, SUCs, yung mga state universities and colleges, kasama na rin kaya nakalagay po ang educational institutions So kasama na rito ang mga public schools. Mga public schools. Tama po. Paano ho yung dating nire-recite ng mga bata na yung panatang makabayan? Papalitan na ho ba 'yon ng nitong bagong Pilipinas Pledge? Wala namang directive, sir, pero I think we will retain that.
i-retain pa rin yun, yung panatang makabayan. Yun nga, nabago na rin yun di ba? Mula doon sa dating mga lyrics, marami na rin naging... mula nung grade school ako, parang dami. Nakailang revision na rin yun. Pero hindi aalisin yun, Yusek, linawin na natin. Hindi aalisin yun. I'm not in a position to speak on that, sir, pero wala akong naririnig na directive to remove that. Ang directive lang is to add itong dalawa po. Idagdag itong dalawa. Itong Bagong Pilipinas Hymn and Bagong Pilipinas Pledge. Okay. Correct, sir. Bakit biglang may ganito, Yusek? May paliwanag po ba? May mga kumu-question kasi na bakit daw biglang may ganitong kautusan. May mga reaction nga sa netizen na tayo ba'y parang nasa martial law na naman? May mga ganun kaagad Malayo sa ganun. Actually, after nung kick-off, medyo matagal nga, ilang buwan din bago ito na ilabas dahil syempre sinuri yan ng mabuti. Pero the main goal para alam ng lahat is itong Bagong Pilipinas is transformative. So kailangan talaga ang kooperasyon ng bawat isang Pilipino, 'di ba? Hindi lang government, hindi lang kundi pati ang mga private. So importante na isinasa puso itong itong pledge and hymn ng bawat Pilipino. This is the only way that it can happen na yung kapag rini-recite natin, isinasa puso natin, saka natin siya maisasabuhay. So pero dahil sa ito'y memorandum circular, utos ito from the palace, kailangang sundin ng mga government ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. But I encourage everyone to listen to the lyrics, listen to the yung titik ng pledge natin at ma-realize na wow, talagang mabubuhay ang pagka-Pilipino nyo dito. Opo. Okay. Timely po, sir. Para sa Independence Day. Natin. Oo, and I just want to invite everyone, June 10 to 12, 3-day celebration. We're starting a new tradition. Dito po sa Quirino Grandstand, may mga kaganapan na po. Ngayon pa lang? Ngayon pa lang? Puntahan nyo na, sir. May mga activities tayo dyan. May parang Filipino Ninja Warrior, may mga sanggi tayo, may pa-concert sa gabi, at kung ano-ano pa. Ayan, 3 araw pala itong celebration natin. Okay, Yusek, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, sir. Good morning. Si Yusek Franz Imperial po yan mula sa Presidential Communications Office. Alas 6:43 ang ating oras, magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:48 ang ating oras. Iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group ang viral post tungkol sa umano'y escort for hire. Nagugat ito sa Instagram post ng isang social media personality na sinasabing nagbayad ang kanyang mister ng HPG escort para makaiwas siya sa traffic. Nako po. Ipinost nito ang larawan ng nakamotor na tauhan ng HPG. Ayan o. Kitang-kita o. Habang nasa unahan ng kanilang sasakyan at may caption na, "How can I settle for less when my husband hired a HPG escort para lang hindi ako matraffic sa pupuntahan ko?" Sweet naman, no? Sinabi naman ng HPG na inaalam na nila ang katotohanan sa post na ito at nakahanda rin silang maghain ng cybercrime-related offenses laban sa mga individual na yumuyurak sa kanilang imahe.
Itinanggi naman ng Department of Health na sa monkeypox o mpox namatay ang isang lalaki sa Negros Oriental. Ayon kay health spokesperson Albert Domingo, walang pasyenteng namatay sa mpox mula sa anumang rehiyon. Batayo sa latest data mula Research Institute for Tropical Medicine, sinabi ni Domingo na pawang negatibo ang lahat ng sinuri sa sakit. Una rito lumabas ang report na iniimbestigahan ng Health Department Central Visayas ang kaso ng 27 anyos na lalaki na hinihinalang dinapuan ng nasabing sakit bago namatay. Ipinagbawal ng Department of Agriculture ang importasyon ng mga ibon mula sa Australia makaraang maiulat sa lugar ang outbreak ng bird flu. Sa inilabas na utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aangkat ng wild and domestic birds, poultry meat, day-old chicks at mga itlog mula sa Australia. Ang direktiba inilabas ng kalihim matapos makumpirma ang outbreak sa Australia ng mga virus na H783 at H789, mga subtype ng avian influenza virus o mas kilala sa tawag na bird flu. Minamanmananahon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Pogo Hub sa dating Island Cove Hotel and Resort sa Cavite. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Giancasio, wala pa naman silang natatanggap na report na may iligal na gawain sa loob ng malawak na Pogo Island. Dito naman nababanggit dyan sa social media na Island Cove at saka dyan sa may Cavite po. Wala pa ho kaming natatanggap na mga reports na mayroong mga biktima dyan sa loob. Pero gawa ng medyo malawak po itong propiedad na ito, malawak po itong property na ito, ay minamanmanan din po natin kung meron man tayong marinig na at makitang actionable, sisimulan na ho natin yon. Tatapatin namin kayo, wala ho kaming makitang illegal na aktibidad dyan po sa island ko. Matatandaan ho na putok sa social media ang panawagan na imbestigahan din ang sinasabing 36 na ektaryang Pogo Hub na itanayo sa dating resort na pagmamay-ari ng pamilya Remulla. Mahigit 100 pasahero na stranded sa dagat ang nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Coron, Palawan. Sa ulat ng Coast Guard, patungo sa ng Puerto Princesa ang cargo passenger vessel MV St. Francis Xavier nang magkaaberya ito sa makina at mawala ng kuryente habang ilang nautical miles ang layo sa pantalan ng Coron. Dakong alas 10 ng gabi nang maibalik ang kuryente pero hindi agad nakaalis ang barko na sumadsad malapit sa pier dahil naman sa low tide. Kumpiyansa naman ng Department of Agriculture na mararamdaman na sa susunod na buwan o unang bahagi ng Agosto ang pagbaba sa presyo ng bigas dahil sa tapyas taripa sa imported. Sinabi ni Agriculture Asa Carnel de Mesa na dahil sa inaasahang 6 hanggang 7 piso na pagbaba sa presyo ng inangkat na bigas ay mahihila rin daw yung lokal na produksyon ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, Giselle Ricafoy. At ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Caloocan, andyan nag-iikot. Nag-iikot ang ating malakas agent exporter Sherwin Alfaro sa maswerteng makakatanggap ng salapi. Ayan, T-shirt ng DZRH at ng grocery. Ayan, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon diyan sa mga nasa Grace Park, Caloocan. At ang Annabel Tapalya, magandang morning. Ganon din kay Mr. Romy Carandang ng DBP. Subok na matibay, subok na matatag. Ayan. At saka si Ka Jerry Labasan na laging nakatutok 24 oras kasama si Ka Beth Labasan. Kuyang Romy David, magandang morning. Antabayanan din po ang update sa Tigil Pasada. Meron ba? Meron bang tumigil sa kanilang pagpasada? Ano epekto? Sandali po lamang. 2 minutes before 7.
sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 7:02. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Monday, June 10, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagong Pilipinas Hymn at Panata pinasasama sa flag raising ceremony. Opisyal ng Philippine Navy nagbabala sa penetration ng Chinese sa economic at political affairs ng Pilipinas. Mga Pinoy, hinimok ng Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na ipaglaban ang kalayaan at soberenya ng bansa. Ispa naman na may inaalok na extra service sa Pasay ni Raid, isa ang naaresto. Escort for hire service. Iniimbestigahan na ng PNP HPG. Pasahero pinababa sa jeep dahil mataba. Driver inireklamo. Yari. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafort. At ito po si Jerry Baha. At ito ang bago sa detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ¡7:05 ang ating oras. Sherwin Alfaro nandyan sa Grace Park, Caloocan. Go, 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 Sherwin! Yes, magandang umaga ka, Jerry. Dito nga sa Barangay 122 Zone 11 District 2 ng Caloocan City o sa Grace Park, Caloocan, malakas ang nanonood ng TV itong tindahan na ito. Habang ang pitkit ng may mga alaga. Anong kalye yan? Anong kalye sa Grace Park yan? Ano to? Asistio, corner Asistio? Street. Malapit ba yan sa 10th o 11th Avenue? Malapit to sa anong avenue po malapit to? Sa 7th Avenue. 7th Avenue. Ayun. 7th Avenue malapit sa may Bonifacio. Papunta na ng Skyway. Hindi raw. Doon. Doon pala. Baka may shortcut ka ako. Pero, eto, tatay, magandang umaga, pangalan niyo po? Ramiro Rason po. Si Tatay Ramiro Rason. Tatay Ramiro Rason, ayan. Ayan o, nasa TV daw sila. Tonto si Nani. Tonto si Nani, nasa TV na raw siya. Humihina lang yung video mo dyan, Sherwin, sa loob. Mahina lang yung video. Humihina ang signal. Ayun, ang laki ng TV, ano? Ang laki ng TV. Oo. Ang laki ng TV, biruin mo, DZRH ang pinanonood. Ano ba yan? Cable ba yan? Cable ba yan? Cable po. Anong cable niya? YouTube. Cable nila, YouTube yan. Payaman ng bahay ito, YouTube ang cable. Yan, sa internet pala. Smart TV, sa Smart TV. YouTube pala. Hindi kayo nakatune in sa DZRH? Opo. Sino pa po rin yung announcer tuwing umaga? Anthony Cantoning. Cantoning ka kasi
Sa Jerry Baha. Ni Jerry Baha at Katunying, ito meron kang 1,000 pesos. Yehey! Salamat po. At yung Adidas nyo, papalitan natin yan, ha? Papalitan natin yan ng DZRH t-shirt. Yan. Ayun, may t-shirt pa. May tindahan si Siyempre, Tatay Ramiro, ano? May tindahan ba yan? Tindahan? Tindahan pa no? Opo, tindahan. Tindahan. Aba. Mini tindahan. At yan, dadagdagan pa yung laman ng mini tindahan dahil meron kayong grocery. Yun! Ano ba trabaho ni Tatay Ramiro bukod sa pagtitinda? Wala po. Wala sa trabaho. Yan na lang eh. Wala po ako. Senior na pareho kayo mag-asawa ang tindahan ng sumusuporta sa inyo. Opo. Tindahan na lang. Ayos. At least kahit paano may pandagdag puhunan, meron pang kapital na 1,000. Di uusad pa rin ang tindahan. Pero salamat naman po. Maraming salamat din po sa inyo sa patuloy niyong pakikinig sa DZRH at panonood. Dahil sa malakasang panonood sa DZRH, pwede kayo manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Promo. Arts number 6, Sherwin Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:08 ang ating oras. Puntahan na natin ang detalye ng mga balita. Simula na ang 3 araw na transport strike ng grupong Manibela bilang pagtutol sa paghuhuli sa mga unconsolidated jeepneys. Ayon kay Manibela President Mar Balbena, nasa 25,000 miyembro nila ang inaasahang lalahok sa kilos protesta na tatagal hanggang sa Miyerkules sa mismong araw ng Kalayaan, June 12. Kaugnay niyan, alamin natin ang sitwasyon sa labas. Metro Manila ngayon. Unahin natin ang sitwasyon sa QC. Ando ng ating RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Giselle, malayang nakakapamili ng kumbinyenteng masasakyan ang mga commuter na papasok ng kanilang mga opisina at iba pang mga pupuntahan ngayong umaga. Nandyan itong mga di-aircon at maluluwag na mga modern jeepney. Nandyan din ang mga maaayos at hindi mauusok na mga traditional jeepney na mayroong mga prangkisa, mga UV Express, nandito sa ating likuran, mga bus at mga taxi, at maging yung TMBS at motor taxi. At ang pinasakyan nito ating mga kababayan ay yung libreng sakay mula naman sa bus service ng Quezon City Government na patungo sa 8 iba't ibang mga ruta sa buong Quezon City. Ang sitwasyon na nakikita ninyo, Jerry at Giselle, dito sa ating likuran, dito sa Elliptical Road, Quezon City, ay siya rin sitwasyon doon sa iba pang mga pinuntahan naming mga lugar dito sa pinakamalaking lungsod sa buong Metro Manila. Walang problema sa masasakyan kahit saan ka pumunta ngayong oras na ito. Ayan nakikita ko sa likod mo, panayandaan ng mga traditional na jeepneys. So ibig ba sabihin mga nakasunod doon sa consolidation? Sila yung mga may prangkisa at sila yung consolidated. At kanina, kausap ko yung isang driver na leader ng transport group dito sa lugar na ito. Ay wala na raw ni isang pumapasada rito na jeepney na walang prangkisa. Lahat sila yung mga consolidated na. At sabi nga ng grupong Manibela ngayong umaga, Jerry, sa abiso nitong Manibela na ngayon ay wala nang prangkisa, paparalisahin daw nila ang buong Metro Manila sa 3 araw nilang transport strike na magsisimula ngayong araw na ito. Sa nilabas nilang abiso, una nilang susugurin ang tanggapan ng LTFRB dito sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mula ho sa lungsod ng Quezon, dakuan naman natin ang tigil pasada sa Southern Metro. Ramdam na ba RH27 Noche Kakas Noche? Giselle at Jerry, wala akong nakikitang nagkumpul-kumpul na transport group dito sa Southern Manila area. Sa bahagi ng Baclaran sa Parañaque at Pasay
marami pa rin ang bumabiyahe na pampasaherong jeep sa mga particular na dito sa EDSA Heritage papuntang Cavite, Parañaque at Alabang. Dahil yung mga maingay sa kalsada noon, lalo na ang mga operator, ay nakapag-consolidate na ng kanilang prangkisa. Ang ilang driver naman na hindi na bumabiyahe at pumasok na lang bilang construction worker. Samantala, Kajera at Giselle, hindi pa rin nahahakot itong basura sa Quirino Avenue, Barangay Tambo, Lungsod ng Parañaque. Nakatambak pa rin dito sa gilid ng kalsada ang mga basura at hindi pa rin nakukolekta. Wala ka na lang sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Noti Kakasol tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama kayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Noche. Alas 7:13 ang ating oras. Lipat tayo sa Pasig. Meron ba doon? Ramdam na ba doon ang transport strike? RH52 and Yel Parosa. Kami ni Yel. Jerry at Giselle, nananatiling normal itong biyahe ng mga jeepney rito sa paligid ng Pasig Mega Market kung saan isinasakay ang mga pasahero patungo sa iba't ibang ruta sa Eastern Metro Manila. Sa kabila kasi ng pagdaya ni Manibela Leader Mar Valbuena na isa itong syudad sa mga pinakamakaramdam ng tigil pasada, tuloy ang biyahe ng mga PUJ rito. Sa katunayan, maging yung mga tsuper sa hawak nilang rutang Pasig-Quiapo, ito yung kilalang taga Manibela itong mga ito. Tuloy sa pamamasada ay yung unang araw ng 3-day strike. May biyahe rin ang mga jeepney rito sa may Pasig Palengke, andyan sa EDSA Mandaluyong, Marikina, Tipa sa Taguig at iba't ibang mga lugar sa Rizal. Bukod sa Pasig City, ang Estima, di Valbuena, mararamdaman din ang tigil pasara sa Mandaluyong sa loob ng 3 araw. Itong mga jeepney rito, Jerry at Giselle, ang binabanggit ng mga barker, ay ilang mga hindi bumiyahe. Pero ang epekto dito sa mga pasahero ay very minimal o halos hindi maramdaman. Tuloy ang usual na pagbiyahe at pamamasada ng karamihan, majority sa mga traditional na jeepney dito sa Pasig Mega Market. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Bagong Pilipinas hymn naman pinatugtog na raw sa flag raising ceremony sa Maynila. Mabilis sumunod ang Maynila, meron City Hall. Mga kabisado na ba ng mga empleyado RH29? Boy Gonzales, boy. Giselle at Jerry, yung nga lang, hindi kabisado ng maraming mga empleyado. May kodigo pa. Pero pinatugtog yan sa USB. Tapos ngayon, sinasabi ni Manila Mayor Hani Lacuna na kabisaduhin yung Pilipinas hymn para sa tuwing flag raising ceremony, lalo na ngayong Lunes, ay para makabisado, lalo na ng mga empleyado ng Manila City Hall. Napakaraming dumalo sa flag raising nila rito ngayon at mas kabisado. Pinatugtog ka mo, boy? Pinatugtog sa USB lang, sa USB. Sa USB, pero hindi pa nasabayan nung musiko, hindi ka pa hindi nga sabi ng musiko, sabi niya, ayun ba yun? Hindi pa rin kabisado. Baka kakabisaduhin pa, aralin muna. Aaralin muna. Aaralin muna, kaya nga banggit na nga ni Mayor Lacuna na kabisaduhin para tuwing Lunes magiging kabisado na nila itong bagong Pilipinas hymn. At isa pa, mas kabisado nila yung kay Andrew E. Yung bata. Pati bata. Alin doon? Yung humanap ka ng pangit? Iba yun. Bagong Pilipinas. Oo, yun. Mas kabisado pa nila yon, pero itong bagong Pilipinas hymn ay kaya nga hinikayat ni Manila Mayor Hani Lacuna ang lahat na mag-isa mga paaralan na kabisaduhin. Ito yung bahagi ng memo na ipinalabas ng Malacanang na layuning may tanim ang prinsipyo ng brand ng governance ng bagong Pilipinas sa mga paano yung pledge, yung bagong Pilipinas pledge? Wala pa kung yun pa lang yung wala pa sila. Hindi pa nila itinuloy yon.
Hindi pa. Yung hymn pa lang, yung hymn. Yung hymn pa lang. At, so ang mangyayari dyan kasi, boy, bukod doon sa hymn, bukod doon sa kanta, meron pang panata. Yung parang dating ginagawa mo, yung panatang makabayan. Oo. Narinig ko rito yung sa Maynila, yung panata sa Maynila. Yung video na pinadala ko, yan yung sa Maynila. May sariling panata sa Maynila? Oo. Yung... iba pala yan. So, paano yan? So, maabuti na ng maghapon pala yan kung may bayang magiliw. Tapos, bagong Pilipinas hymn. As bagong Pilipinas pledge. Tapos, panata pa sa Maynila. May ganun pa sila. Sa Maynila, lagi yan. Tuwing mismong flag racing. Hindi lamang, lalo sa mga eskwelahan na binabanggit yan itong panatang sa Maynila naman. Yan, tapos na Jerry at Giselle itong flag racing at magtutungo na sa kanilang mga opisina itong mga empleyado na dumalo sa flag racing ceremony karang ngayong nagsimula alas 7 ng umaga. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Thank you. Ngayon. Thank you, boy. Thank you sa ating mga RH reporters. Ito para lang mas marinig natin ulit at maging ma-familiarize na tayo doon sa bagong Pilipinas hymn. Ito, pakinggan nga natin ulit. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, kapaunlarin ang mahal ng bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Itagumalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Tingnan mo nga naman. Buhay na buhay. Kapag pala, ito pangalawang patugtog pa lang natin, unti-unti mo nang Pero may ma-appreciate. kahaba. Mahaba May nga kahabaan. lang. Mahaba nga lang. At dahil mahaba na yan,
magko-commercial po muna kami. Na mahaba din. Alas 7:22 ang ating oras. Magbabalik po ang mga pangunahing balita. Alas 7:27, tuloy ang mga pangunahing balita. 5 therapist ang na-rescue habang isang arestado matapos salakayin ng Pasay City LGU, DSWD at PNP ang isang spa na nag-aalok umano ng extra service. Aba, iba yung escort service sa extra service. Kahit saan pala. May service. May service. Bukod sa body massage, nagbibigay din daw ang ni-raid na Relax Sense Circon Wellness Spa ng sexual service o yung tinatawag daw na ispakol. Ayon kay Police Colonel Samuel Pabunita, hepe ng Pasay City Police, ipinasara na ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na sabing spa na pinatatakbo ng isang alias Clarissa, 26 anyos. Aba, bata pa. Sinabi ni Colonel Pabunita na ilang buwan na ring minomonitor ang nasabing spa matapos makatanggap ng impormasyon na meron naman ng extra service na iniaalok sa mga customers kapalit ng extra money. Siyempre, extra. Kabilang sa nirescue ang 5 therapist, 3 dito ay babae at 2 lalaki na ang edad ay mula 22 hanggang 28. Isang lalaki at isang babaeng naaktuhan ng mga operatiba ng pasukin ang kwarto. Nasamsam sa wellness pang isang kahon ng trust condom na pinagagamit daw sa mga parokyano na nag-avail ng kanilang extra service. Isang jeepney driver naman ho ang inireklamo ng isang pasahero na pilit nitong pinababa dahil mataba sa Parañaque City. Naku po. Bawal yan. Batay ho sa mismong kuha ng pasahero na si Joyce Gutierrez, maririnig ang pasigaw na pagpapababa ng tsuper sa matabang sakay. Sige nga, pakinggan nga natin. Ayan yung video. Sige po! Baba kayo. Sige! Baba! Grabe naman yun. Oo, ayaw daw ng asawa ng tsuper ng matabang pasahero dahil mapaplat daw yung kanilang jeep. Pinagtanggol naman ho ng ibang mga pasahero ang matandang pasahero, pero pilit pa rin itong pinababa sa gitna ng maulan na panahon nang mangyari ang insidente. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, bawal sa mga driver ng pampublikong transportasyon ang mamili o magpababa ng pasahero dahil lamang sa timbang. Biyahing Baklaran. At saka umuulan pa. Ayun, no? Kung mamimili kayo ng sakay, at saka bago na yung jeep Bagong klase na ng jeep. Grabe naman, wag na lang kung pumasada kung mamimili ng sakay. Discrimination na yan. Kawawa naman pinababa pa sa gitna ng ulan, natin na magiging desidido ba yung yung pasahero na ireklamo? Walang binanggit ka, Jerry. Sa LTFRB yan. Pero kailangang maparusahan yung ganyan. Masyado namang masunurin ang driver sa kanyang misis. Samantala, gumulong na ang investigasyon ng PNP Highway Patrol Group dito naman sa isang viral post ng pag-escort daw ng kanilang motorcycle cup sa isang social media influencer upang makaiwas sa traffic. Tiniyak ng HPG na hindi nila kukonsentihin ang pagkuha o pag-arkila sa kanilang mga tauhan para maging escort ng media influencer dahil labag ito sa kanilang protocol at regulasyon. Inaalam na ng HPG kung sino ang escort ng content creator at sino ang koneksyon nito sa kanilang grupo. Nagugat ito sa Instagram post ng social media personality. Ano pangalan nun? Mary Joy Santiago. Na sinasabing nagbayad o umupa, nagrenta ang kanyang mister ng HPG escort para makaiwas sa traffic. Nagbabala naman ho ang isang opisyal ng Philippine Navy sa umano'y penetration ng China sa National Instrument of Power ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, napasok na ho ng China ang economic at political affairs pati mga educational institution. Sabi ho ni Trinidad, mahalagang maintindihan at malaman ito ng taong bayan, lalo ho ang mga nasa liblib na lugar.
kung saan walang masyadong security forces para agad na maiulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ilang araw bago ang Araw ng Kalayaan, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na makiisa sa patuloy na pakikipaglaban para sa kalayaan at soberenya sa gitna ng banta sa mga teritoryo ng bansa. Sa kanyang video message, hinimok ng Pangulo ang publiko na gisingin ang kanilang diwang Pilipino, buhayin ang nasyonalismo sa kanilang dugo at makilahok sa nalalapit na pagdiriwang ng bansa ng paggunita ng bansa sa Araw ng Kalayaan sa June 12. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na yun. Nakaraang 126 na taon hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Walang katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Si Pangulong Bongbong Marcos. Pinare-recite naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Pilipinas Hymn at Panata sa flag raising ceremony ng mga government agency at paaralan. Sa Memorandum Circular No. 52 na permado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na layo nitong maitanim ang prinsipyo ng brand of governance ng bagong Pilipinas sa mga Pinoy. Pinasisiguro sa lahat ng national government agency at instrumentalities na maayos na ipapakalat ang bagong Pilipinas Hymn at Panata sa kani-kanilang institusyon at tanggapan. Samantala, hindi aalisin ang pagre-recite ng panatang makabayan tuwing flag-raising ceremonies. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Franz Imperial, walang direktiba na alisin at idinagdag lamang ang pagkanta sa bagong Pilipinas Hymn at pag-recite sa bagong Pilipinas Pledge. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na sila sa National Historical Commission of the Philippines para sa magiging programa ng bawat flag ceremony. Yung specific sequence na yan, I think we will consult with NHCP, pero parang gano'n ang magiging sequence sa dulo na yan. Si Yusek Franz Imperial ng Presidential Communications Office. Mahigit 100,000 trabaho naman ang iaalok sa mga job fair ngayong Araw ng Kalayaan. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mahigit 100 local vacancies at 5,000 trabaho abroad ang alok ng mahigit 1,000 employer sa mga job fair site sa darating na June 12. Ayon sa kalihim, ilan sa mga maraming vacancy ay production worker, operators, customer service at representative o customer service representatives at laborers. Dalhin lamang daw yung mga pangunahing application requirements kagaya ng resume. Susunod! Tito Boy! Sino itong dating beauty queen actress na nako? Talaga, lumala daw ang kalagayan matapos na iparehab. Diba dapat dapat gumaling. Gumaling yun. Lumala pa raw. Sino yan? At may mga lugar pa rin na nakakaranas ng extreme heat o sobrang init kahit na panahon na ng tagulan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:36. Pangunahing Balita. Pangunahing Balita sa Showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Puso ko yung nabig. Uy, maraming bumabati sa iyo, Mayor Giselle. Uy, good morning po. Sa YouTube, sa Facebook, at pati dito sa ating text line. Oh. Magandang umaga po sa inyo. Happy listening po. Saan ka daw ba nag-aral? Hindi niyo pa po ba alam kung saan ako nag-aral? Oo. Laki rin ho siya sa farm. Oo. Farm sa bundok. Ayan. Kakaiba yun. Ay, congratulations pala kay Cyrus Al Villanueva, cum laude, Bachelor of Arts in Communications dyan sa UST.
Aba, kaya naman tuwan-tuwa si Al Villanueva ng LTO. No? Lahat daw ng magpapa-renew ng lisensya ay libre na sa LTO. Ayan, mas mabilis daw sabi ang proseso. Ni Al. Oo, dahil cum laude ang kanyang Yun, anak no? na si Cyrus. Ayan, congratulations. At pa-shoutout daw sa TMO ng Taguig sa loob ng BGC. Mga idol ko kayo, sabi daw ni Jerome. Ayan. Ay, binabati din natin sila Kuyang Mar Urbano ng DZRH Operation Tulong at ang kanyang misis si Annie Urbano ng May Kawayan, Bulacan. Nagdiriwang sila ng kanilang ika-37 wedding anniversary. Happy anniversary po. Mr. Jelom Tang, magandang morning. Tsaka kay Kasoji Jimenez. At happy birthday belated kay Ma'am Tess. Ma'am Tess Solomon. Ma'am, baka naman. Happy birthday. Hanggang mamaya pa kami dito. Baka may pahabol daw dyan. Pero ang may birthday na ngayon ay si Attorney Rina. Ayun. Ngayon na mismo, Mother. Ayan, si Attorney Rina Seco. Kaya wag kang muna nga alis. Dito muna. Maraming may birthday. Happy birthday po, Attorney. Ayan. Eto na. Sino ba itong dating beauty queen actress na lumala pa ang kondisyon nung ito'y iparehab? Imbis na gumaling. Oo, kawawa naman. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa Giselle. Ayan, and of course, Jerry. Lumabas na nga ang beauty queen actress sa rehabilitation matapos ang ilang buwan na pananatili rito. Naging matinding usap-usapan, malaking panandang pananong, bakit nirehab ang naturang beauty queen actress na milyonarya. At mga naglabasan na mga espekulasyon mula sa mga taong nasa paligid ng naturang aktres. Heto na ang kwento. Pagkatapos ng kung ilang buwan sa loob ng rehabilitation, lumabas na ang nasabing beauty queen actress pero nagulat ang kanyang mga kaibigan. Parang hindi na ito yung dating actress na kanilang nakakasamang masaya, masigla, at laging may kwento sa buhay. Tulala daw ito ngayon. Wala sa sarili na para bang ang daming pinagdaanan at marami ang nangyari sa loob ng rehabilitation center. Sa halip daw na gumaling ay parang naging worse daw ang nasabing aktres. Kaya naman, ganun ang lungkot ng kanyang mga kaibigan nang muling makita ang nasabing beauty queen actress. Isang malaking panandang pananong, ano ang totoong nangyari sa loob ng rehabilitation center? Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Morley! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, may mga isasara pong kalsada dyan sa Maynila upang ibigyang daan ang pagdiriwang ng 126th Independence Day sa June 12. Batay sa abiso ng MMDA, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ng Miyerkules, sarado na sa mga motorista ang Ross Boulevard northbound at southbound lanes mula TM Calaw hanggang P. Burgos. Mula alauna ng hapon hanggang alas 10 naman ng gabi ay magsasara ang Ross Boulevard at TM Calaw Avenue, pero kasama na ang Padre Burgos at Bonifacio Drive, gayon din ang mga katabing kalsada sa loob ng Rizal Park at Quirino Grandstand. Pinayo ng mga truck at iba pang motorista na dumaan sa mga alternate routes sa panahon ng selebrasyon ng Independence Day. Pinagre-resign naman ang mga magsasaka si NEDA Secretary Arsenio Balisacan matapos ibagsak sa 15% ang taripa sa imported na bigas. Ayon kay dating Agriculture Secretary at ngayon Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, susulat sila kay Pangulong Bongbong Marcos para patalsikin ng kalihim. Dapat na rin daw palitan ang pangalan ng NEDA sa National Importation and Dreamland Authority o NIDA dahil hindi naman nangyayari sa totoong buhay ang 29 na o 29 pesos kada kilong bigas na pangako ng tariff reduction.
Sumipa ang konsumo sa karne ng manok sa harap ng sirit presyo ng baboy. Ayon kay Elias Jose Insyong ng United Broilers Raisers Association, bunsod din ito ng espesyal na okasyon gaya ng graduations at mga kapistahan. Samantala, nananatili naman matatag ang presyo ng manok sa 180 hanggang 200 kada kilo kumpara sa baboy na 420 ang kada kilo. Oobligahin na ho ng COMELEC ang mga kandidatong magsumite ng kanilang latest pictures upang maiwasan ng misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pagsusumitihin ng mga ito ng 5 larawan na gagamitin sa kanilang campaign materials. Ituturing anyang iligal ang campaign materials at pwedeng madiskwalipika ang mga gagamit ng ibang larawan mula sa kanilang isinumite sa komisyon. Sinabi ni Garcia na kailangan kinuha ang larawan sa loob ng 6 na buwan bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Hinihintay pa hong maaprubahan ng Commission and Bank ang nasabing panukala. Patay ng pagbabarili ng isang 48 anyos na lalaki na kalalabas lang sa kulungan sa Kabugao, Ilocos Sur. Kinulala ni Police Major Juan Jar Magay, hepe ng pulisya ng Kabugao, ang biktima na si Antonio Sarmiento. Batay sa ulat, pababa na sana ang biktima sa kanyang motorsiklo nang sumulpot ang ilang armadong kalalakihan sakay din ng motor at walang humpay na ito'y pinagbabaril hanggang sa mamatay. Namataan namang nagkukumpulan ng nasa 26 na Chinese Maritime Militia vessel sa Rizal o Iroquois Reef na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Batay ho ito sa satellite images na ibinahagi sa social media ni US Maritime Security Expert Ray Powell. Ayon kay Powell, higit triple ang nasabing bilang mula sa dating 7 militia vessel na naispatan sa bahura na 125 nautical miles lamang ang layo mula sa Palawan. Nakapagtala ang Pag-asa ng Extreme Danger Heat Index level sa Giwan, Eastern Samar kahapon, araw ng Linggo, kahit panahon na ng tag-ulan. Umabot sa 52 degrees Celsius ang damang init sa lugar kahapon, bahagyang mas bababa sa pinakamataas na heat index na naitala doon na 55 degrees Celsius noong nakaraang buwan. Ang heat index na 52 degrees Celsius pataas ay nagpapahiwatig ng extreme danger dahil sa posibleng mga heat stroke na maibdulot nito. Samantala, 31 lugar pa rin ang sa bansa ang may heat index na nasa kategoryang mapanganib. Patay naman ang isang pulis habang sugatan ng 4 na iba pa matapos silang araruhin ng isang pick-up truck sa barangay JP Rizal sa Butuan. Kinilala ho ng pulisya ang namatay na si Police Lieutenant Colonel Reynard Salubre na nagkatalaga sa Dinagat Island. Ayon sa pulisya, pinag-ugatan ng insidente ang unang pagkabangga ng humaharurot na Niza Navara sa likurang bahagi ng isang pumapasadang tricycle. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, nakapag-develop ang mga siyentista sa UK ng first of its kind na test na kayang mag-predict ng onset ng dementia ng hanggang 9 na taon bago ang opisyal na diagnosis. Obo, sa pag-aaral na nailathala sa journal Nature Mental Health, lumitaw na 80% accurate ang nasabing test. Ayon sa mga scientists mula Queen Mary University of London, mas reliable pa ang kanilang system kaysa sa memory test at ginagamit na measurements ng brain shrinkage. Gamit ng na-develop na model ang functional MRI, non-invasive medical imaging tool na siyang tutukoy sa mga pagbabago sa default mode network, bahagi ng utak na aktibo kapag vulnerable ito sa Alzheimer's disease. 6 na minuto lang umano ang tatagal para makolekta ang nasabing MRI scanner ang kinakailangang datos mula sa utak ng isang tao. Sa balitang pampalakasan, balik-bakbakan ho ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa Hulyo 28 sa Saitama Super Arena sa Japan. Inanunsyo ho ng 48 anyos na si Pacman ang exhibition match laban kay Rizin Featherweight Champion Chihiro Suzuki. Matatandaang naipanalo ho ni Pacman ang exhibition match laban naman kay Korean mixed martial artist DKU noong 2022.
Naghatid po sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafoy. At ito po si Jerry Baha. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Number 1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka? Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na, dos por dos! Hahataw ng todo, urado ka, dos por dos! Ang katotohanan, dala nila, dos por dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka, dos por dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka, dos por dos! Ay! Oy, thank you, Mayora Giselle, nagmamadali at ano ba tinatakbuhan ni Mayora Giselle? BIR? Hinahabol din ba ng BIR? Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan, gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. At nandito na rin po ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine, 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double road daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya ipuntahan ang kanilang website www.cherryauto.ph. Patuloy rin po ang pangungumbida ng PAGCOR para sa kanilang PAGCOR Photo Contest 2024. May temang Harvest Time. Libre ho libre ang pagpapa-register dito. Baka madali kayo ng mga scammer Libre, walang bayad. At pag kayo ang nanalo doon sa conventional, 8 ay 100,000 pesos each ang inyong mapapanalunan. Doon naman sa drone at mobile category ay merong 50,000 pesos. Ayan Kaya pitikan nyo na yan. Pitikan nyo na yan mga gandang tanawin na may temang Harvest Time. At para sa detalye, puntahan din ang kanilang ang website ng PAGCOR. Siyempre! Come on! Kabisado na ba? O kailangan pa natin ng kodigo para sa bagong Pilipinas Hymn at bagong Pilipinas Pledge. Diyan daw sa Sanere. Sanereng flag racing na ito na dinaluhan sa PNP. Andun si RH52 Enyel Parosa. Kami na Enyel! Jerry, sinimulan ng i-recite sa Campo Crame ang panata sa bagong Pilipinas o ang bagong Pilipinas Pledge. Pero dun sa tanong mo, kita yung mga polis nakatingin pa doon sa kanilang mga kopya sa mga LED para doon sa lyrics o tawag dito yung mga salita. Itong panatang ito. Ito ay sa gitna ng flag raising ceremony ng Philippine National Police na pinangunahan ni PNP Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Sa bayang binanggit ng kapulisan sa PNP Headquarters ang bagong panata dahil nakapinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi inawit hindi pinatugtog sa nasabing seremonya
yung bagong Pilipinas hymn. Kasama dapat doon sa inabiso ng presidente. Baka wala pa silang USB. Baka wala pa silang USB. Baka. Kopya ng panata pa lang ang meron at yun pa kinakay. Kasabay ng pagtaas ng Philippine flag, kinanta ng PNP ang pambansang awit, lupangiliran, sinundan ng panalangin, panunumpa ng katapatan, Police Officers Pledge bago itong bagong Pilipinas Pledge. Dahil may magang schedule sa labas ng Campo Crame, hindi na rin nakapagbigay ng mensahe si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Tinapos naman itong seremonya sa pagpapatugtog ng PNP hymn, patunay ng mas maikling programang nais namang ipatupad ng gusto ni General Marbil para makapag-focus umano ang kapulisan sa kanilang mga trabaho. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H, ito si Admiral Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Uy, Benji Antioquia, belated happy birthday. Birthday mo rin pala kahapon, ha? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!